Hi, Isabel. Hi, Mrs. Ortiz. Lumapit si Brandon sa kanilang dalawa ng tita niya. Hi, Iho. Kamusta? Bati naman ni Mrs. Ortiz sa binata. Brandon, pasensya na pala kagabi ha. Wala yun. Ikaw pa. May toyo lang talaga yung pinsan ko. Sinong may toyo? Napalingon sila kay Lucas dahil lumapit ito sa kanila. Nakasimangot ito. Oh, anong ginagawa mo dito sa kantin, Lucas? Napataas naman ang kilay ni Brandon at nagtataka siya kung bakit nasa kantin ito. None of your business, Brandon. Tiningnan ni Lucas ng masama si Brandon pagkatapos hinawakan niya sa kamay si Isabel at hinila palayo. Time na, sabi ni Lucas habang hila-hila siya. Wala namang nagawa ang dalaga kundi magpatangay. Lahat naman ng madadaanan nilang tao napapatingin sa kanila. Lalo na sa pagkaka-holding hands nila. Napayuko na lang si Isabel. Dapat magalit siya kay Lucas dahil may 30 minutos pa siya sa kanyang break. Pero hindi niya alam kung bakit kinikilig siya sa inaasta nito. Is he jealous? Hindi maintindihan ni Isabel kung ano ba talaga ang gusto ni Lucas. Kanina akala niya nagsiselos ito kay Brandon. Kaya siya hinila papuntang private office. Ngunit nang makarating sila sa private office, hindi na siya nito pinansin. Hay buhay. Kahit tingnan, hindi na niya ako tiningnan eh. Hani yan sa sarili. Mag-aalas 6 na at mag-uuwian na. Hindi pa din siya nito pinapansin. Ilan sandali pa ay may narinig siyang katok. Pasok po, sigaw niya sa taong kumakatok sa pinto. Magandang gabi, boss. Pumasok si Mrs. Christine sa private room. Napatingin ito sa kanya. Nginitian siya nito kaya nginitian niya na din ito. Lumapit ito kay Boss Lucas. Siya ang department head ng motor car parts. Why? Seryosong tanong ni Lucas. Busy ito sa dami ng trabahong ginagawa. Boss, kailangan na po natin tanggalin sa trabaho si Mrs. Sanchez. Palagi na lang siyang absent at late. Napepending ang trabaho namin dahil sa kanya. Halos 1 buwan na siyang ganun. Kapag kinakausap ko naman siya, hindi siya kumikibo. Pagrereklamo ni Mrs. Christine, napaisip naman bigla si Isabel sa sinabi ni Mrs. Christine. Naaalala niyang nakita niya si Mrs. Sanchez noong linggo nung nagsimba siya. Nakapila ito sa Red Cross sa katabing building ng simbahan. Baka may malaking problema si Mrs. Sanchez. Wika pa niya sa sarili. Fine, do what you want. Kung hindi na siya effective para sa company natin, you can fire her. Ikaw pa din naman ang department head nila. Bored na sagot ni Lucas. Wait, boss! Napatayo si Isabel sa kanyang upuan. Hindi niya napigilang sumabat sa usapan ng mga ito. Napatingin si Lucas sa kanya. What? Tanong nito. Boss, huwag po muna kayong padalos-dalos sa pagtanggal ng employee nyo. Baka po kasi may pinagdadaanan lang yung tao. Nakatitig lang sa kanya si Lucas samantalang si Mrs. Christine naman na inapataas ang kilay sa sinabi niya. As human, we all have problems. It's not excuse if you have personal problems. Kung hindi ka na makapagtrabaho ng maayos, kailangan ka ng tanggalin for the betterment of the company. Seryosong sabi ni Lucas sa kanya. Oo nga, hindi naman rason ng mga pinagdadaanan para maging pabaya sa pagtatrabaho. Mrs. Christine, watch your words. Hindi mo naman pinapasahod si Mrs. Sanchez para sabihin mong pabaya siya talaga. Ang totoo, mas matagal na siya nagtatrabaho dito kaysa sa'yo. Hinayaan ni Isabel na lumabas ang galit niya dahil sa masamang ugali ni Mrs. Christine. Samantalang nakatingin lang si Lucas sa kanila. Aba, ikaw din naman ngayon ka lang nagtrabaho dito, Isabel. Akala mo kung sino ka na? Naggagalit na din si Mrs. Christine sa kanya. Hindi sa ganon. Pero dahan-dahan naman kayo sa pagtanggal ng mga employees dito. May pamilya din yung tao. Kung kayo nasa kalagayan ni Mrs. Sanchez, anong mararamdaman nyo? Nakita ko siya sa Red Cross noong linggo. Hindi ko alam kung bakit siya nandun. Pero palagay ko may malaking problemang kinakaharap si Mrs. Sanchez. Paliwanag pa ng dalaga. Huwag kang makialam dito, Isabel. Kami lang ni Boss Lucas ang nag-uusap. Inis na wika nito kay Isabel. That's enough. Mariing sabi ni Lucas sa kanilang dalawa. Napatigil naman silang dalawa sa sinabi ng boss nila. But boss, we have all the reasons to fire Mrs. Sanchez. I know. But I think Mrs. Chavez is right. Nakatingin si Lucas kay Isabel at parang may kislap ang mga mata nito. Okay,
Kayo nang bahala, boss. Hindi maitago ang inis sa mukha ni Mrs. Christine bago lumabas sa private room ni Lucas. Pakiramdam naman ni Isabel ngayon lang uli siya nagalit ng ganito. Ayaw niya kasi may naaagrabiyadong tao. Nalalabo ng kanyang paningin dahil nagtutubig na yung mata niya. Nilapitan siya ni Lucas. He slowly removed her eyeglasses and put it aside. Then he stopped to wipe away her tears. Umiiyak pala ako. Hindi niya na kasi namalaya na umiiyak siya. Mas lalo tuloy niyang gustong umiyak sa ginawa ng binata. Boss, salamat po. Huwag niyo po sanang tanggalin si Mrs. Sanchez. Napahikbi na siya na parang bata. Awang-awa kasi siya kay Mrs. Sanchez kung mawawalan ito ng trabaho. Ihiyakan ka pala? Napapangiti si Lucas habang nakatingin sa kanya. Hindi po. Hikbi pa din ng hikbi na sabi niya. Napangiti naman ng binata kaya napatigil sa pag-iyak si Isabel. Stop crying. Nabubura na yung blush on mo. Pilyo itong ngumiti at kinurot ang pisngi niya. Natulala naman siya sa ginawa nito. Her heart skipped 1,000 beats. Ayoko lang po kasi mawalan ng trabaho si Mrs. Sanchez. Siya na mismong nagpahid ng luha niya. Hindi ko siya tatanggalin, kaya wag ka nang umiyak. Thank you, boss! Nabigla si Isabel nang yakapin niya si Lucas. Parang nanigas naman ang binata sa kanyang kinatatayuan. He faked a cough. Nakatingin lang siya kay Isabel habang nakayakap ito sa kanya. Ay, sorry boss. Napayuko siya nang ma-realize niya ang kanyang ginawang pagyakap dito. Namumulang pisngi nilang pareho. Natutuwa lang po ako boss dahil hindi niyo na po tatanggalin si Mrs. Sanchez. Napakamot siya sa noon niya at nagmamadaling bumalik sa area station niya habang pinipigilan namang mapangiti ni Lucas. Pwede ka nang umuwi. Yun lang ang sinabi ni Lucas at naging busy na uli ito sa harap ng computer. Okay po boss. Nagmamadali na niyang iniligpit ang gamit niya upang umuwi na. Total 6:30 PM na. Boss, uwi na po ako. Paalam niya kay Lucas bago siya lumabas ng private office nito. Take care. Napahinto sa paglabas ng pinto si Isabel nang marinig ang sinabi ng binata. Paglingon niya dito nakatingin ito sa computer. Nakagat niya ang kanyang labi dahil sa sinabi nitong mag-ingat siya. Ikaw din, boss. Ingat kapag uwi. Napangiti siya nang makita niyang ngumiti ito ng palihim. Yee, kilig ako. Wika niya sa sarili. Kinabukasan maagang nagising si Isabel dahil sa isang caller. Wala siyang pasok ng araw na yon dahil holiday. Unknown number? Sino naman kaya to? Hello? Tinatamad niyang sagutin ang tawag. Hindi ito sumagot kaya napasimangot si Isabel. Anak ng patis naman oh. Tatawag tapos hindi magsasalita. Holiday pa naman nagising patuloy ako ng maaga. Inis na wika niya sa sarili. Hello? Ulit niya. Hello? Sino to? Bakit ayaw mo magsalita? Medyo naiinis na siya dahil ayaw pa din magsalita ng caller. Gusto na niyang pindutin ang end button. Nagising ba kita? Isang familiar na boses ang nagsalita sa kabilang linya. Her heart beat so fast. Napabangon siya bigla. Boss? Nanlalaki ang mata ni Isabel dahil ito yung unang beses na tinawagan siya ni Lucas. Yeah? Bakit ganun? Ang gwapo pati ng boses nito. Bakit ka napatawag, boss? Nakagat niya ang kanyang labi habang hinihintay itong sumagot. Today is my mom's birthday. Oh my God! Oo nga pala, boss. Friday nga pala ngayon. Matagal bago ito muling nagsalita. Will you come? Opo, boss. In-invite po kasi ako ni Brandon. Sabi niya magkikita daw po kami mamaya. Toot. Bakit kaya niya ako binabaan ng phone? Bigla na lang naputol ang linya. Napabangon na si Isabel nang makita niya ang orasan. Mag-aalas 8 na pala. Magkikita pa naman sila ni Brandon ngayon dahil isasama daw siya nito sa birthday ng mama ni Lucas. Nagmadali na siyang maligo at mag-ayos. Nag-shorts lamang siya na pang beach at white back blouse. Dahil beach resort ang pupuntahan nila, nagbaon din siya ng 3 swimsuits niya. Pero syempre hindi niya makakalimutan ng mag-makeup para pumangit ang itsura niya. Sa totoo lang nasasanay na siya sa ganitong muka kaysa sa dati niyang muka.
Pakiramdam niya ibang tao na siya kapag wala siyang make-up. Hello? Brandon? Kanina pa ako dito. Nasaan ka na? Bored na sagot ni Isabel sa tawag ni Brandon nang tumawag ito. 1 oras na siyang naghihintay sa lalaki. Hello, babe. Malapit na ako. Sorry, nabutasan kasi ako ng gulong. Dinaan ko pa sa vulcanizing shop. Ganun ba? Sige, Brandon. Ingat ka. Ang sweet naman ng babe ko. Pasaway. She pressed the end button. Nasanay na din siya kay Brandon sa pagtawag nito sa kanya ng babe. Kaya baliwala lang sa kanya yon. Maya-maya pa'y dumating na ito sakay ng kotseng pula at huminto sa harapan niya. Gwapo si Brandon. Mukhang foreigner ito. Ngunit hindi kasing gwapo ni Lucas. Ibang-ibang kagupuhan ni Lucas kesa dito. Babe, pasok ka na. Ibinabalang nitong sliding glass ng kotse nito. Mabilis naman siyang pumasok sa loob. Akala ko iniwan mo na ako eh. Biro niya sa binata. Magagawa ko ba yun sa babe ko? Sorry ha, may bumutas ng gulong ko eh. Okay lang yon. Tara na. Nginitian niya ito. Excited na din siyang makita si Lucas. Bait talaga ng babe ko. Kinurot nitong pisngi niya. Nagtataka si Isabel kung bakit walang epekto sa kanyang ginawa ng binata. Samantalang nung kinurot siya dati ni Lucas sa pisngi niya, pakiramdam niya kinikilig siya. Hay, si Lucas na naman ang nasa isip niya. Nga pala, bakit ganyan ka mag-makeup? Actually, you don't need to apply makeups. Sabi nito habang nagdadrive. Madaldal ito, hindi katulad ni Lucas na tahimik lang at seryoso. Kasi gusto ko lang ng ganitong itsura ko. Sabagay, cute ka pa din naman kahit anong gawin mo sa mukha mo. Nakikita ko pa din yung mukha mo nung unang beses kitang makilala. Napapangiti pa ito habang nagdadrive. Alam mo ba, madami din kasing ganda mo ang nagkakagusto sa akin. Pero iba ka sa kanila. Ikaw lang ang nagpabilis ng tibok ng puso ko. Hirit pa nito sa kanya. Panay ka kalokohan, Brandon. Kaya pasalamat ka, ikaw ang baby ko. Alam mo bang may 10 bilyon ako sa bangko? Magiging maganda ang buhay mo kapag akong naging asawa mo. She rolled her eyes. Hindi ko naman kailangan ng kayamanan mo, Brandon. Wika niya bago tumahimik na. Nakatulog sa biyahe si Isabel dahil hindi niya gustong kausap si Brandon. Medyo mayabang kasi ito. Madami itong kinikwentong mga achievements nito sa buhay at sa mga babae. Kaya tinulugan na lang ito ng dalaga. Nasa Pampanga na sila nang magising si Isabel. Bakit hindi mo ako ginising? Nandito na pala tayo. I love watching you sleep, babe. Seryosong sabi ni Brandon. Inayos ni Isabel ang kanyang sarili bago bumaba ng kotse nito. Parang kung ano kasi si Brandon na nakatulala sa kanya. Babe naman, bakit ka lumabas ng kotse agad? Hindi tuloy kita napagbuksan. Naputo lang sinasabi ni Brandon na magtama ang mata nila ni Lucas. Seryoso itong nakatingin sa kanilang dalawa ni Isabel. Si Isabel naman parang natulala sa kanyang nakita. Bakit ganyan lang ang suot niya? Diyos ko, yung abs niya. Nakakatunaw. Wika niya sa sarili. Naka-swimming trunks lang ito at may hawak na towel. Mukhang magsiswimming pa lang ito dahil tuyo pa ang buhok nito. Pero yung 8-packs abs nito ang umagaw ng atensyon ni Isabel. Nakatingin ito ng seryoso sa kanilang dalawa. Napasimangot naman si Brandon nang makita ito. Han, kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Napatingin sila kay Marlene. Nakatupi swimsuit ito na kulay asul. Maganda ito at matangkad pero walang hinaharap. Kumapit pa ito sa braso ni Lucas. Han daw? Nagulat si Isabel nang akbayan siya ni Brandon. Tara babe, samahan kita sa magiging kwarto mo. Alam ni Isabel na rinig ni Lucas at Marlene ang sinabi ni Brandon. Ew, you're so gross, Brandon. I never imagined that you have a bad taste. Maarting wika ni Marlene. Napansin naman ni Isabel na kumunot lalo ang noo ni Lucas. Let's go, don't mind them. Sabi ni Lucas kay Marlene. Okay, Han? Wika pa ng maarteng babae. Kung makakapit ito kala mo linta eh. Sorry Marlene, but sad to say, this girl beside me is the prettiest girl in the universe.
Pagmamalaki pa ni Brandon sa mga ito. Hinila na siya palayo ni Brandon kay Lucas at Marlene. Habang nakatingin lang sa kanila si Lucas hanggang sa makalayo sila. Inis na inis si Lucas dahil kanina pa niya hinihintay lumabas sa kotse ang mga ito. Parang gusto na nga niyang buksan ang kotse at makita kung anong ginagawa ng mga ito sa loob. Ngayon naman inakbayan ni Brandon si Isabel, parang gusto niyang baliin ang buto nito. Hey Han, bakit ang sama ng tingin mo sa kanila? Hinawakan ni Marlene ang kanyang muka. Pero umiwas ang binata at iniwan ito. Hey! Han! Wait for me! Binilisan ni Lucas ang paglakad para hindi siya sundan ni Marlene. Nandito sila ngayon sa vacation house nila sa Pampanga, kung saan gaganapin ang birthday ng mami niya mamayang gabi. Nagkataon naman na holiday ngayon kaya wala siyang pasok sa opisina nila. Gusto niyang sundan si Brandon at Isabel pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Brandon, huy! Winagayway ni Isabel ang kanyang kamay sa harap ng mukha ng lalaki. Napatulala kasi ito nang makita siya nitong nakasuot ng two-piece swimsuit na kulay red. Siyempre magpapatalo ba siya kay Marlene? Kung sa pagandahan lang naman ang katawan, alam niyang lamang siya sa babae. Hoy! Brandon! Pinitik niya ang noo ng binata. Para kasing nakakita ito ng multo eh. God, you are perfect, babe. Nakatingin ito sa kanyang katawan. Mabuti na lang may cover up pa siyang manipis na tela. Pasaway ka, Brandon. Tara na, mag-swimming tayo. Nauna na siyang naglakad dito. God, Isabel, hindi ko ine-expect na ganyang kaganda ang katawan mo. Sinabayan siya nitong maglakad sa buhangin. Tigilan mo nga yan, Brandon, para kang sira. Tara na, langoy na lang tayo. Natatawa siya sa sinasabi ng lalaki. Pakiramdam ni Isabel may taong nakatingin sa kanya sa di kalayuan kaya napalingon siya sa gawin nito. Unti-unting nawala ang ngiti niya nang makita na kasimangot si Lucas habang nakatingin sa kanya. Katabi nito si Marlene. Umiinom ng buko juice ang mga ito. Iniwas niyang tingin kay Lucas. Sa totoo lang naiinis siya kay Lucas dahil hindi niya maintindihan ng mga ikinikilos nito. Minsan pakiramdam niya gusto siya nito pero minsan naman ay hindi. Hinila na niya si Brandon papuntang dagat. Inalis niya yung manipis na telang bumabalot sa katawan niya. Narinig pa niyang napasipol ang mga kalalakihan na nakakita sa katawan niya. Ngunit natawa ang mga ito nang mapatingin sa mukha niya. Mga lalaki talaga. Oh no, hindi pala ako pwede mag-swimming dahil mabubura ang makeup ko. Ani niya sa sarili. Pinulot niya muli ang cover up niya at isinuot ito. Nagbagong isip ko, Brandon. Ayoko palang mag-swimming. Lumakad na siya ng mabilis bago pa siya pigilan nito. Ha? Wait! Hinawakan nito ang braso niya. Mag-swimming tayo, Isabel. Sayang naman ang pinunta natin dito kung hindi ka mag-swimming. No, ayoko. Biglang sumakit ang tiyan ko. Pagsisinungaling ng dalaga. Ano ka ba, Isabel? Ang KJ mo naman eh. Huwag mong pilitin ang ayaw. Napalingon sila kay Lucas nang tanggalin nito ang kamay ni Brandon sa pagkakahawak sa braso niya. Ikaw na naman, bro. Ano bang problema mo? Mind your own business, Lucas. Galit na sigaw ni Brandon kay Lucas. Nakakuha na din sila ng atensyon ng madaming tao. Don't you ever touch her again. Maotoridad na wika ni Lucas. Hinawakan na ni Lucas ang kanyang kamay upang hilain palayo nang biglang dumating si Mrs. Guerrero. At kasama nito si Marlene. Son, what's happening here? Lumapit si Mrs. Grace Guerrero sa kanila. Ayan, tita, look. Pinag-aagawan nila yung pangit na sekretary ni Lucas. Panigurado ginayuman niya si Brandon at Lucas. Maarting sabi ni Marlene habang nagsusumbong ito sa ina ni Lucas. Napakunot naman ang noo ni Mrs. Guerrero nang makita ang mukha ni Isabel. May halong pandidiri din ang tingin nito sa kanya. Lumakas naman ang tibok ng puso ng dalaga sa sobrang kaba. Oh my God! Who are you? Bakit ka nandito sa birthday ko? Hindi ka invited dito. Gumagawa ka pa ng gulo. Sigaw ni Mrs. Guerrero kay Isabel. I invited her. Sabay pang sabi ni Brandon at Lucas. Kaya mas lalong nagalit ang ginang sa dalaga. Nangihina naman ang tuhod ni Isabel at hindi makapagsalita dahil sa takot at dahil napapahiya siya. Madami ng tao ang nakapalibot sa kanya.
Halos lahat mga kaibigan ng mami ni Lucas. Umalis ka na! Ang pangit ng mukha mo! Ayoko nang makitang dumidikit-dikit ka sa anak ko. Diyos ko, anong mukha ang maibibigay mo sa apo ko kung sakali? Galit na si Mrs. Guerrero. Naramdaman na lang ni Isabel na umiiyak na siya. Ganito ba kalupit ang mama ni Lucas? Wika niya sa sarili. Mom, stop it! Wika ni Lucas sa ina. You stop, Lucas? Anong nakain mo at tila nahihibang ka sa babaeng yan? Nakita mo bang itsura niya, anak? Hindi siya nababagay sa pamilya natin. Tita, huwag niyo namang ganyanin si Isabel. Hindi na nakapagpigil na wika din ni Brandon. You two shut up! Paalisin niyo ang babaeng to sa lugar na to. Sigaw ng mami ni Lucas. Hindi niyo na po ako kailangan pagtabuyan, madam. Sorry po kung nagulo ko ang birthday party niyo, patawarin niyo po ako. Yumuko si Isabel at nagpasya na lang siyang umalis. No, hindi ka aalis. Halos lahat ng tao natahimik sa pagsigaw ni Lucas. Why, son? Oh my God! Ano, Lucas? Anong ginagawa mo, ha? Nakikita mo ba yung pangit na mukha nitong babaeng to? At ikaw, Isabel, magising ka na sa katotohanan na hindi kayo bagay ni Brandon. Lalong-lalo na si Lucas. Wake up! Nilapitan siya ni Marlene at binuhusan siya ng tubig sa muka. May dala kasi itong bottled buko juice ng sandaling iyon. Napapikit naman si Isabel nang maramdaman ng ibinuhos nitong tubig sa kanyang muka. Dapat lang sa'yo yan, para magising ka na sa katotohanan. Nakangiti pa na wika ni Marlene. Tila nagwagi ito nang makitang napapahiya si Isabel. Sino nga kaya ang mapapahiya sa kanilang dalawa sa gagawin ni Isabel? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maraming salamat po.